Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya naman, ang bawat isa sa amin ay bumubukal ang nag-uumapaw na kagalakan at katuwaan. Tuloy-tuloy, kami po ay katulad ng isang mayabong na lupa. Kami po ay laging dinidilig mo ng tubig ng buhay na nagpapasigla at nagpapalakas sa bawat sandali ng araw-araw naming buhay. Sa iyo ang kalwalhatian, sa iyo ang papuri, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So maghawak-hawak kamay ang bawat isa. At ipapahayag ko na yung malaking inaasahan ng Diyos ay inyong matanggap at maunawaan. Hallelujah. O Diyos, ang aming inaasahan ay yung ibig mong aming asahan. Kaya sa sandaling ito, ilagay mo sa bawat puso itong iyong inaasahan na amin ding aasahan. At ito po ay pambihira. Kaya hindi po ito mahahagip ng aming sariling isipan. Dahil ito po ay napakadakila. Kaya pagpalain mo ang iyong mga anak at sa kanilang paniniwala, ang di nila alam, malalaman nila. At ang nalaman nila ay isa sa buhay ng bawat isa. Sa gayon, ikaw ang aming pararangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Alam mo, pag sumunod ka sa Diyos, laging may pagpapala. Kung hindi po ako dumalo sa paanyaya sa akin, wala tayong libreng pulpito. Amen? At ang sabi nga nung pastor, gusto ko pong ikay-regaluhan ng pulpito. Ay napakaganda pala dahil ito ang Biblia, ito ang notes, at ito ang notebook. So, hindi cramp ang aking pulpito. Salamat doon sa unang pulpito. Pero mula sa maliit, lumalaki ang pulpito dahil palaki ng palaki ang ginagawa ng Diyos. Hallelujah! Kaya nga, pag may lumalapit sa iyo na humihingi ng tulong, dahil may nakikita ng bago sa inyo, huwag mong sasalungatin yung nakikita nila sa inyo. Hello? Ate, kapatid mo, nadarama ko, sobra ka. Pwede bang makahingi? Hindi nahiram dahil may nakikitang iba sa'yo. Tapos sasagot ka naman, aba, hindi naman totoo yan eh. Tapos ikaw, sigaw ng sigaw, na pinagpala ka ng Diyos dito. So, sino ang sumasalungat? Tapos balik ka uli ng gabi. Hello? Kaya po yung consistency, basta pag may lumalapit sa iyo na humihingi ng tulong, may hindi ka linoloko, may nakikitang bago sa iyo. Amen po ba? Kahit na magpabalik-balik sila, bigyan mo sa simula ng 20 pesos, huwag mong pawawalan. Sa susunod, 21. Amen. Basta wag mong paalisin na walang-wala. Baka magsumbong sa Diyos yun. Kaya magsiupo po kayong lahat dahil kaming lahat ay nakatayo. At tayo po ay... alam mo, itong 14 nights na ito, matindi po talaga ang labanan. Dahil ngayon lang ako nakarana, salamat sa mga mag-aawit, manunugtog.
ko lang naranasan yung pamimigat ng katawan. Dati kahit 40 nights, 80 nights yan, baliwala. Sapagkat malaki nga ito. Nung araw ay magaan-gaan. Pero pag malaki, talagang sa simula ay mahihirapan kang buhatin. Pero sa pagpapatuloy, gagaan yun. Amen? Kayo ba'y naniniwala na may pagpapala ka na sa ika-5 araw? Kaya nga po tayo ay papasok na sa mensahe. At napakaganda po ng ating Diyos na lumikha sa atin. At napakabuti po ng kaniyang pangarap, panaginip, at hangarin sa bawat isa sa atin. So, ang buhay po ay linagyan ng Diyos ng pamantayan. Isang uri ng buhay. At ang uri ng buhay ay pananalig o faiths. Ano man ang ating gawin natin ito na may pananalig. Sapagkat ikaw at ako ay nilikha para bigyan ng kasiyahan ang Diyos at ang ikinasisiyan ng Diyos ay ang ating pananalig. At alam natin kung paano uunlad ang ating pananalig sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng pakikinig sa salita ng Diyos. At ito katulad ng pagkain at bitamin ng pangkalusugan, ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya ang salita ng Diyos, kapag iyo pong tuloy-tuloy na pinakikinggan, binabasa, sinasaulo, kinakabisa, binubulay, ikaw po ay nagkakaroon ng lakas na hindi mo kayang ipaliwanag. At ikaw po ay magkakaroon ng isang isipan dahil ang atin pong emosyon, kapag hindi mo po ito control, at ang emosyon natin ay magiging pabago-bago dahil sa ating iniisip. Kaya napakahalaga na ang isipan mo ay tama ang laman ng iyong pag-iisip. What you imagine is what will transpire. Kung ano ang iyong nakikita sa iyong isipan, yun ang mangyayari. At kadalasan ang maraming tao ay takot mabigo. Kaya ayaw na nilang humakbang. Pero ang isang taong nagtatagumpay sa kabiguan ay hakbang ng hakbang. Gawa ng gawa. Kaya ang pagsuko sa takot na mabigo ay pagtigil sa paglakad sa pananampalataya. Kaya kailangang laging ating asahan na mula sa tagumpay, tayo'y magtatagumpay at magtatagumpay at magtatagumpay at magtatagumpay at magtatagumpay at magtatagumpay at magtatagumpay. Amen! Kaya nga, nagtanong yung isang Hapon sa isang pastor at ang sabi niya, Pastor, pag naintindihan ko po yung iyong isinisermon, maniniwala ako sa Diyos. At ang sabi ng pastor, kinalulungkot ko, hindi mo ito maiintindihan kapag hindi mo muna pinaniwalaan. Hello? Maniwala ka muna at saka mo maiintindihan. Sabagat hindi na kailangan ang pananalig kapag intindi mo na. Tama po ba? Hindi na kailangan ang pananalig kapag alam mo na ang iyong gagawin. Ang pananalig ay kapag hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Faith is active only when you don't know what to do. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya napakapalad natin dahil tayo binubuhay ng Diyos. So what you believe is what you will achieve. What you imagine is what will transpire. And what you believe is what you will achieve. So, kailangan magkaroon ka ng mental picture. Kanino ka ba itinulad nung ika'y likhain? Sino? Ikaw ba galing sa unggoy?
Yun yung Darwinian theory. Meron namang theory of evolution na galing sa wala. Basta dumating na lang ang tao. Hindi po. Ang totoong paglikha ay sa pamamagitan ng salita. At yung salita ng Diyos ay faith-filled word. Puspos ng pananalig. Kaya nga ang sabi ng Biblia, kapag ikay may pananalig na katulad ng pananalig ng Diyos, mag-iiba po ang iyong buhay. Amen po ba? May mga kasabihan po bago ninyo marinig ang titulo. Narinig nyo na po ba itong kasabihang ito? If there is a will, there is a way. So, alam ninyo ano po? Ito, if it is God's will, hindi ninyo alam. He will show you the way. Amen? So, itong pangatlo, if I keep the faith, He will show me how. Hello? Kaya napakahalaga po kung paano ka magtatagumpay sa imposibleng sitwasyon na iyong kinaroroonan, sa kawalan na kung paano ito mapupunan. I have kept the faith. I have finished the race. Kaya nga po ang titulo, Faith is a Holy Partnership. Faith is a holy partnership. Sa business po meron tinatawag na sole proprietorship. Isa lang ang may-ari. Pero pag sinabi pong partnership, ito po'y maaaring 2 o 3 na nagkasundo. Pero dito po, ikaw lamang at ang Diyos. At ang napakaganda dito sa partnership na ito po ay unfair and imbalanced partnership. Isinali tayo ng Diyos sa kanyang balak. Wala naman tayong katalinuhan, wala naman tayong yaman, pero isinali tayo sa kanyang buong balak. Nang ibig sabihin, ang lahat ng pakikinabangan, ikaw ay kapartner. Nakukuha niyo po ang ibig sabihin ng partnership? Kapag ang lahat ng mga may sakit ay gumaling, dahil gusto ng Diyos na magpagaling, pero hindi niya pwedeng gawin yun na walang tao. Hello? So sabihin mo, faith is a holy partnership. So ulitin natin, faith is a holy partnership. Sa Isaiah 62 verse 3 bilang ating teksto. Isaiah 62:3. Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of thy God. Sa pansinin po natin, in the hand of the Lord and in the hand of thy God. Meron ka po kayang pagkatalo at pagkabigo kung ikay nasa kamay ng Diyos? Palagay ko, wala po. Sa Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being. As certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. So ikaw at ako ay anak ng Diyos dahil kay Hesus Kristo. At ang lahat ng anak ng Diyos ay nabubuhay ay tanging sa Kanya lamang. Kaya atin pong unawain, kahit po maglakbay tayo mula rito hanggang Lawag City, tayo po ay kumikilos ay sa kamay ng Diyos. Kayo po ba'y naniniwala na pag ikay natulog sa bus, at ang pupuntahan ng bus ay Baguio City, naniniwala kang paggising mo nasa Baguio City ka, pero hindi ka po naglakad. Isipin mo po ito. Kaya kung ikay nasa kamay ng Diyos, ikagugulat mo isang umaga, paggising mo, nandun ka na sa pangarap na isinilid sa iyo ng Diyos.
Bakit? Nasa kamay ka ng Diyos. At ang iyong pangalan, iniukit niya. He inscribed your name in the palm of His hands. Hindi ka po maliligwak. Hindi ka po malulunod. Hindi ka po mapapahiwalay sa kaniyang makapangyarihang kamay. Pag may hawak ka pong itlog at hawak mo yung itlog at merong babangga doon sa iyong paglakad, ang siko mo ang iyong protection doon sa itlog. Kaya nga, dahil ikay nasa kamay ng Diyos, ako'y nasa kamay ng Diyos, pag merong nagtangka na ikaw ay sirain, sisikuhin yun ang kapangyarihan ng Diyos. Because our walls are the protective covering of God. Kaya napakahalaga po na inyong maintindihan ito, na bagamat tayo nasa lupain ng Pilipinas, pero sa gitna ng lupain, ang kamay ng Diyos ang ating kinalululanan. Amen. So isipin mo po ito, isang malaking kamay. Lahat tayo naroon. Kasya kaya tayo sa kamay ng Diyos? Gaano kaya ang sukat ng kamay ng Diyos? Buong sang sinukob, hawak po ng Diyos. Kaya po, hindi po lilindol ng hindi hawak ng Diyos ang paglindol. Lagi pong hawak ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa lahat ng kanyang nilikha at kailangang ikaw ay matuto na kahit magligligan, ikaw ay sumasamba, umaawit at nagpupuri sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Hebrews 12:28, ano po ang sabi doon? Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Kaya maglilindol sa ibabaw ng lupa, pero hindi nababaha na sa buong lupa. Sectorized na lang at regionalized lamang ang baha, pero hindi sa buong lupa. Dahil merong pangako ang Diyos na hindi na niya lulunurin ang buong sangkalupaan. Kaya nga po ating unawain mabuti, tatanggap tayo ng isang kahariang hindi naliliglig. Kahariang hindi nauuga. Kaya ang sabi dito, let us have grace. Ano po ang grace? Grace, Jesus claimed it as His power and His strength. So grace is my power and grace is my strength. So let us have the power of Jesus and let us have the strength of Jesus. Kaya ang unang aking nakita, we must be power-driven. Kung may aklat na sinabing purpose-driven, nagkawindang-windang po ang buhay nung sumulat noon. Kahit po alam mo ang layunin, kung wala ang kapangyarihan, baliwala po yung kaalaman sa layunin. At ang sabi ng Panginoon, all power is given to me in heaven and earth. For thine is the kingdom, the power, and the glory. Purpose without the power is impossible to fulfill. Kaya kailangan alam natin ang first thing first mention, that power belongs to God. So desire the power of God because it is the power that is at work in us. Kaya hindi ka magugulumihanan, hindi ka matatakot, hindi ka malulungkot. Why? Because of the presence of the power of God in you. So be power-driven. Kailangan ang kapangyarihan ng Diyos ang nagtutulak sa atin araw at gabi. At kailangan kikilos yung kapangyarihan sa panahon na kailangan mo ng malaking pera pero hindi mo alam kung paano ka magkakaroon. Because you believe the power of God, because in the hand of God is power and might, sabi ng Biblia.
Sa kamay ng Diyos, nandun ang kapangyarihan at nandun ang kalakasan. Kaya sabi ni Pablo nung matuklasan niya ito, magpakalakas tayo sa kapangyarihan at lakas ng Diyos. So be power-driven. Hallelujah. You have not given, you have not received the spirit of cowardice. What you receive is the spirit of So be power-driven. Nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, pag dumating ang mga pagsubok, gamitin mo yung kapangyarihan yon. For in Him we live. Amen? Kung nagpipilit ang sakit sa iyo, use the power and command the sickness to get out of your life. Oh, purihin ng Panginoon. Nakukuha niyo po, may negosyo ka. Tuwing umaga pagkagising mo, declare that yung business mo ang magiging pinakamaunlad sa inyong lugar. Hindi, sinasabi nung iba, hindi kasi dumadalo ng revival. Mahina ang negosyo ngayon. Doon nga sa kahinaan, doon ka iaangat ng Diyos. Iaangat ng Diyos ang namamatnubay sa kanyang patnubay. Iaangat ng Diyos ang naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. So in times of economic trouble, doon lulutang ang mga isak. Na sa panahon ng tagtuyo, pinagtanim ng Diyos at nung taong yun, nag-ani siya sa tigang na lupa. Hello. Kaya doon sa lugar mo, ikaw ay iaangat ng Diyos pero hahakbang ka sa pananalig. Hindi ka matatakot sa problema sapagkat ang nagtitiwala sa Diyos, sabi ng Psalms 125, ay kasintatag ng bundok Siyon. Sa edad kong ito, yung bundok Banahaw, ay hanggang ngayon, bundok Banahaw pa rin. Marami na akong kakilala na namatay, pero yung bundok Banahaw, bundok pa rin. Kaya lahat ng may pananalig sa Diyos, matatapos at daraan ng mga tsunami, daraan ng mga lindol, pero ang nagtitiwala sa Diyos, nakatayo pa rin. Why? Dahil ang sabi ng Diyos, ang nagtitiwala sa Kanya ay hindi niya pababayaan. Kaya yung iyong kailangang salapi, ituloy-tuloy mo yung pag-iipon ng 100. Dahil hindi pinagpapala ng Diyos ang duwag. Ang pinagpapala lang ng Diyos ay matatapang. May bayaran ng iyong simbahan, sabihin mo, ako ang magbabayad next week. Hello? That is faith declaration. And because faith is partnership, what you declare, God will partner with that declaration. Amen po ba? Oh, purihin ang Panginoon. And then secondly, we are tender-hearted, but with top-minded faith. Malambot ang ating puso, pero pagdating sa pananalig, hindi tayo hihinto sa panahon ng kawalan. Lalo tayong nagiging matapang. Na ang bahay na inilagay ng Diyos sa aking puso't imahinasyon ay maitatayo ko. Na ang puhunang kailangan ko sa negosyong inilagay sa akin ng Diyos ay mapapasa akin. Kaya't ang iyong discerning of spirits is very sharp. Looking not after the odds, looking not after the obstruction, you have a penetrating eyes na nakikita mo yung puhunan mo. That is faith. Amen? Wala pong iba kasing paraan para bigyan ng kasiyahan ng Diyos kundi sa pananalig. Ako po ay galak na galak sapagkat ang Diyos ay napakabuting Diyos. Kaya't kung titingnan po natin, ganito po ang relasyon ng Diyos sa mga anak niya. Para po bang tao o anak, meron akong account sa bangko,
Pero ilalagay ko ang pangalan mo ron at ang ating joint account, hindi na end, kundi or. Kung gusto mong mag-withdraw at kailangan mo, bahala ka anak. At huwag mong kalilimutan, hindi mo mauubos yung aking bank account. Hello. Yun po ang Diyos natin. Nalilimitahan ng iyong pagtingin sa kapaligiran, ng iyong laging pagtingin sa palitan ng dolyar, ng lapad, at ng makitid. Huwag ka pong titingin sa ekonomiya ng daigdig. Tumingin ka po sa ekonomiya ng langit because the more you use all the resources from God, the more it increases. Kaya huwag kang magtitipid sa pagkakaloob. Dahil pag tinipid mo, titipirin ka rin ng Diyos. Salamat at ako'y nakapagtagumpay ngayong 5 gabi. Grabe pala ito. So ikaw po'y kasosyo ng Diyos sa kanyang programa. Kasosyo ka ng Diyos sa kanyang palatuntunan. Anong gagawin mo? Tagapalakpak lang tayo. Sumasamba lang tayo. Humahanga lang tayo sa Diyos. Panginoon, dakila ka. Panginoon, pambihira ka. Panginoon, gusto na po. Napakabuti mo po sa akin. At pag umawit ka, you are awesome in this place. Sapagkat ang lahat ng yaman mo nasa lahat ng dako. Bakit? Sino ba ang may-ari ng lahat ng likha? Ang Diyos. Kanino ka bang anak? Ayun. Kaya huwag kang magsasabi, wala kang pera. Kahit wala, huwag kang magsasabi. Sapagkat ang lahat ng hindi nakikita ay magpapakita kung sasabihin mo ang mga hindi nakikita. At ang wala sa iyo'y darating kung sasabihin mo na ikay meron. Amen po ba? So yung power-driven po, hindi po you are hungry for power. No. You desire that God will be honored by means of His power. Kaya nga sabi ng Panginoon, consistent po ang Biblia. Do not leave Jerusalem until you receive power from on high. As many as are led by the power of the Holy Spirit. So this power refers to the Holy Spirit. Amen. Kaya nga, in the hand of the Lord, you are. Ulitin natin yung mga 62:3 ng Isaiah. Huwag mong kalilimutan ito. Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord. Ano po ang crown? Corona. Corona ng kalwalhatian. Purihin ng Panginoon. So kung ako'y corona, kanino ako isusuot? Isipin mo po yan. Kung ika'y corona, kanino ka ipapatong o ipuputong? So saan daw nandun yung crown of glory? At sino raw ang crown of glory? Ikaw. Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of thy God. The Lord, thy God. Purihin ng Panginoon. So ikaw pala'y korona ng karangalan ng Diyos. Kaya nga po, iyong laging isa-isip, na ikaw ay espesyal. Na ikaw ay pambihira. Kahit na ikay kinakapo sa pera, ikay pambihira. Sapagkat ipinamamalay sa iyo ng Diyos na hindi sa hanap buhay mo, hindi sa lakas mo, manggagaling ang iyong tustos, kundi sa kapangyarihan lamang ng Diyos. Doon po marami ang nalilito dahil sanay po silang trumabaho. Sino bang hindi sanay? Lahat po tayo'y masipag. Pero marami pong masipag ang nagdarahop. At sa kawalan
at kakapusan, sinisisi pa ng marami ang Diyos. Ba't daw hindi sila dinirinig? Ang sabi ng Biblia, kapag lumapit ka sa Diyos, lalapitan ka ng Diyos. So, sino ang mag-i-initiate ng unang pagkilos? Ang Diyos? Hindi, ikaw. Nakukuha niyo po? Dahil ang Diyos po ay may handang tulong. Kung ating pagbibigyan ang Diyos na maihatid niya ang tulong niya sa iyo, saan ka ba may kailangan sa buo mong buhay? Tutulungan ka ng Diyos. Pero ang tulong niya, ang 911 ay isang telepono sa Amerika na pag i-denial mo, malulocate agad ang lugar mo at kung ano ang kailangan mo, andun ang helicopter, andun ang fire truck, andun ang pulis, andun ang ambulansya. Saka na yung bill. Ang mahalaga, mailigtas ka muna. Yun po yung 911. Kaya nga, kung atin pong unawain, kung sa Amerika ay totoo yun, di lalo na sa langit. Call unto me, and I will answer thee, and show you great and mighty things that you know nothing about. Kaya yung iyong imposibleng sitwasyon ay iyong pagkakataon para masaksihan mo ang mga pambihirang bagay na ipakikita sa iyo ng Diyos. At kailan ipakikita ito? Sa sandaling ikay tumawag sa Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. Huwag mong sisisihin ang iyong asawa, huwag mong sisisihin ang iyong anak, huwag mong sisisihin ang gobyerno. Ikaw ay nasa daigdig, sa gitna ng daigdig. You are in a world in the middle of the world. Nasa daigdig ka at ang daigdig natin ay ang kaharian ng Diyos. At sa kaharian ng Diyos may batas. Hindi katulad ng batas ng Pilipinas o ng Amerika. Iba ang batas ng Diyos. At iba rin ang pamunuan sa kaharian ng Diyos. At iba rin ang pamamaraan ng pamumuno sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, upon His shoulder is the government. And He will be Emmanuel. The King of Kings will be with us. Kinakausap mo ba ang hari mo? Kinakausap mo ba ang gobernador ng iyong kaluluwa? Jesus is the governor of our soul. Jesus is the King of Kings. And Jesus is our high priest. Kaya hindi po tayo dapat maghirap. At di po tayo dapat manghina. At ang mga naghihirap at nanghihina ay mga taong walang kagalakan sa panahon ng kahinaan. Kadalasan po ganito ang maraming Kristiyano. Diyos ko, kung nalalaman mo lamang ang kalagayan, alam mo ng Diyos yan. Huwag ka na magdrama. Alam ng Diyos ang iyong kalagayan at hindi siya interesado sa iyong pagmamaktol. Siya interesado sa iyong paghahayag. Panginoon, alam kong laging may handa kang tulong. Panginoon, alam kong ika'y mahabagin. Panginoon, alam kong ikaw ay muling magliligtas. Panginoon, alam kong ika'y gagawang muli ng himala. Ganon po ang pakikipag-usap sa Diyos. Huwag kang mamakaawa sa financing company. Ipoporclose ang bahay mo, huwag kang lalapit doon. Makipag-usap ka sa Diyos. Ikaw po ang may-ari ng langit at lupa at may likha nito at kailangan ko yung kayamanan natin. Hello. Tingnan mo ang iyong katabi. Magkakaroon ka ng buhay na patotoo sapagkat nalalaman mong ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos. Kaya dahil nasa kamay ng Diyos, ang lahat ng pagsubok ay hawak ng Diyos. At yung mga pagsubok nating daraan at crisis man yan, hindi mo ikasisira, kundi ikaunlad ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah! Oh! So faith is a holy partnership with God. Ang Diyos po'y napakabuti. Kaya sa susunod, at ikay sinisingil, puntahan mo yung korporasyon, bibilhin kita. Hindi mo sasabihin sa kanila sa harapan, magmarcha ka rin, bibilhin kita. Bibilhin kita. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Nakukuha niyo? Purihin ng Panginoon.
Tumawa ka. Dahil ang pagtatawa ay nakapagbibigay ng kaligayahan. Amen? Sabi ng mga osyosero, kasi ikaw, hindi ka dapat sumakay sa barkong yan. Binabala na nga niya. Basahin ninyo ang Acts 27 at mabubuhay kayo ron sa malaking pananalig. Binabalaan niya ang kapitan. Binabalaan niya ang senturyon. Ang sabi niya, wag muna tayong pumalaot dahil doon tayo lulubog. Sino naman ang maniniwala kay Pablo? Hindi naman siya magdaragat. Kaya hindi ka paniniwalaan ng mga kamag-anak mo. Bakit? Sila kasi ay titulado, sila ay may mga bar. Basta alam mong salita ng Diyos, sabihin mo lang. At the end of the day, pag nangyari yung sinabi mo, saka sila kikilala na sinasamahan ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kailangan mong maranasan ng isang himala. Kaya sabi ni Pablo, nangyari at iginalang siya ng kapitan ng barko dahil nangyari yung kanyang babala. Winter time, nasa gitna sila ng napakalamig na dagat. Sino mabubuhay doon? Pero dahil nga hindi sila naniwala, pero naniwala si Pablo, pinarangalan at pinahalagahan ng Diyos yung sinabi ni Pablo. Kaya pag merong pinasasabi ang Diyos, huwag mong pipigilan. Dahil pag nangamatay, yung dapat babalaan, hindi naman mahalaga kung sila'y maniwala o hindi. Ang mahalaga ay nasabi mo, yun lamang ang pananagutan mo. Amen po ba? Kaya, sila'y gumalang kay Pablo. Dahil nangyari yung kanyang babala. At ang sabi ng Diyos, sabihin mo, walang hihiwalay sa'yo. Dahil ang balak, nung mga sundalo, patayin na yung lahat ng preso doon sa barko. Pero dahil hinipo ng Diyos ang sinturyon, walang isamang presong papatayin. At sabi ni Pablo, so Paul became the captain of the ship and the centurion of the legions. So siya na ngayon ang in command. Why? Dahil kasi nangyari yung kanyang babala. Dahil kasi nangyari yung kanyang sinabi. Kaya itong sasabihin niya, huwag kayong hihiwalay sa akin. Tayo'y magkumpol-kumpol. Walang isa mang mamamatay. At muli, nangyari yung narinig niya sa Diyos. Kaya pagpunta nila sa Malta, tandaan mo po, ikaw ay sinasamahan ng Diyos, ikaw ay nasa kamay ng Diyos, at ang daigdig natin ay nasa kamay ng Diyos. Amen po ba? Natuklaw siya ng ulupong. At ang sabi ng mga katutubo, naku, masamang tao ito, mamamatay ito. Ay hindi namatay. Linuhuran nila si Pablo. Diyos ka! Diyos ka! Diyos ka! Pero sabi ni Pablo, tayo, hindi ako Diyos. At ipinangaral niya ang pangalan ng kanyang Diyos. So ano ang layunin ng himala? Para ang tao ay mahikayat ang kanilang walang lamang isipan. At ang pagkakakilanlan sa Diyos, dahil ang Diyos ay gumagawa ng himala sa iyo. Amen po ba? So you are a crown of glory and a royal diadem. Kaya napakahalaga. Kaya sabi ni Apostol Pablo, you are my crown. Kapag ang isang mananampalataya ay nagpatuloy na naniniwala sa Diyos, yung nangaral ang kaniyang mga korona ay yung mga naniwala sa ipinangaral. A crown of glory, nang ibig sabihin, ito ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos, nagpapakita ng karangalan ng Diyos, at sa iyo magiging malakas ka sa Diyos. And thirdly, obey or keep dreaming, and you will keep growing. Because you are the crown of glory in the hand
of God, of the Lord, and a royal diadem in the hand of thy God. So, pansinin po natin, crown of glory in the hand of the Lord and a royal diadem in the hand of thy God. So, ikaw po ay nakararangal sa Diyos. So, thirdly, keep dreaming and you will keep on growing. Keep dreaming. So, anong pangarap ni David? Na siya makapagtayo ng templo ng Diyos. Na siya ang mapusuan ng Diyos para maitayo niya ang templo. Ang sabi ng Diyos, maganda ang hangarin mo pero hindi ikaw ang napisil ko. Isa sa iyong anak ang napili ko. Kaya mag-ipon ka na lang ng kakailanganin niya sa pagtatayo ng templo. At dahil natuklasan niya ang kalooban ng Diyos, ginawa niya yung kalooban ng Diyos, hindi siya magtatayo. Kaya sabi niya, sa sobrang pagmamahal niya sa Diyos, kahit siya'y hari, ang sabi niya, Panginoon, kahit tagabukas lamang ng pintuan templo, kahit ako'y tagabukas lamang ng pintuan sa templo, kaligayahan na para sa akin. Alam mo kung kanino siya nainggit? Hindi siya nainggit sa mga hari. Hindi rin siya nainggit sa mga taong magaganda ang buhay. Ang kinainggitan niya, alam mo kung sino? Layang-layang. Basahin po ninyo ang Book of Psalms. Mabuti pa ang layang-layang laging nasa santuaryo ng Diyos. Hello. Kung yung layang-layang ay pinagkalooban ng Diyos na makapasok sa kanyang templo, eh di lalo na dapat ikaw ay huwag manghinayang na dumalo sa gawain ng Diyos sapagkat ito ay isang pambihirang pribilehiyo at pagkakataon na makapasok sa bahay ng Diyos. Kaya yung iyo lamang presensya rito, nagagalak ang Diyos. At hindi niya kalilimutan, isusulat niya sa talaan na ikaw ay narito March 19. At pag nagkwentuhan tayo at ang Diyos, alam mo, sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, alam kong ikay bukas ang tenga at mata pero hindi ka nakikinig. Pero gayon man, mahal pa rin kita dahil alam ko na kahit hindi mo naiintindihan yung ipinangangaral ng iyong pastor, ikaw ay napagpapala nung hindi mo alam. Oh, puri. Naniniwala ka ba na napagpapala ka kahit hindi mo maintindihan yung iyong naririnig? It's the anointing. Amen? It's the anointing. Yun lamang pag-upo mo dyan. Kaya yung iba na hindi naiintindihan ng supernatural, pambihira, isang oras lang nangangaral si pastor, wala naman akong naintindihan. May nangyayari sa iyo dahil nakatagal kang isang oras. Hello? Oh, purihin ng Panginoon. Sabihin mo, laging may nangyayari. At laging maganda ito. Ang Diyos po natin, napakabuti. So ano ka sa harapan ng Diyos? A crown of glory. Ano pa? A royal diadem. Kaya kung hindi mo ito tatangkilikin, babalik ka sa dati mong ugali. Tangkilikin mo na. Ang isa pang katibayan sa 1 Peter 2:9, that you are a chosen generation. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Tayo ay tinawag ng Diyos mula sa kadiliman at tayo inilipat sa kagilagilalas niyang liwanag. Hallelujah. At kaya ganoon dahil ikaw ay hinirang. Kabilang ka sa hinirang na lahi. Kabilang ka sa bughaw na mga saserdote. Kabilang ka sa banal na bansa. At kabilang ka sa mga espesyal na tao. So our life is royalty. Because of Jesus Christ. Kaya naman, dahil tayo'y anak ng kataas-taasang Diyos, kailangan naman pumorma kang katulad ng anak ng isang hari.
Hello. Tingnan mo ang iyong katabi. Kailangan ikaw ay laging masigla. At kailangan lagi kang may papuri sa iyong labi. Amen? At pupurihin kita. At pupurihin kita. Hindi mo na papansin na mamalisbis na ang luha sa iyong, because you don't care. You are not bothered by what you feel. Because your love for God dictates upon your emotion. Dahil sa sobrang pag-ibig mo sa Diyos, hallelujah, nakakalimutan mo na ang iyong mga pangkasalukuyang patong-patong na problema. Yung problema ay lulutasin mo rin. Pero kailangan ang karunungang buhat sa Diyos ay matanggap mo sa tuwing tayo'y magkikita, sapagkat merong mahusay na pamamaraan ang Diyos kung paano mo babayaran ang iyong inuupahang apartment. Hello, habang ikaw ay nag-iipon ng pambayad, Panginoon, salamat po sapagkat magtatapos na ako sa pangungupahan. Laging sasabihin mo yon, pag magbabayad ka, salamat po at ako'y magtatapos sa aking pangungupahan ng bahay. Lagi mo pong sasabihin yon. At ngitian mo yung naniningil. Naintindihan niyo po ako? Hanggat ikay enjoy sa pangungupahan, hindi ka pakikialaman ng Diyos. Hello? Pero pag ikaw ay nagpahayag, Panginoon, anak mo ako, at alam ko na merong bahay ako para dito. Sa langit nga, Panginoon, may mansion ako di dito rin. Hello? Sa langit, may mansion ka. Alam nga namang, wala kang mansion dito. Itinayo ni Solomon ang bahay ng Diyos sa loob ng 7 taon. Ang sabi ng Diyos, Solomon, itayo mo na ang bahay mo. 13 taon bago natapos ni Solomon yung kanyang bahay. At dumating ang reyna ng Sheba. At ang sabi niya, kulang pa lang, nabalitaan ko sa iyo, ang bahay mo napakaganda at lahat ay napakaganda, mga karwahe mo ay napakaganda, mga kubyertos mo ay napakaganda, ang iyong mesa ng kainan ay napakaganda. Kulang ang balitang narinig ko sa iyo, tunay ngang ikay matalino. Hello? At bakit siya naging ganun ang pagpapala? Dahil sinabi ng Diyos at pinaniwalaan niya yung sinabi ng Diyos. Kaya ngayong gabing ito, sinasabi ko sa iyo that you are a crown of glory in the hand of the Lord. And you are a royal diadem in the hands of thy God. Hallelujah. And you are a special people for God. And God will elevate you. God will prosper you. Oh, purihin ang Panginoon. And then fourthly, so may pangarap ka na. So ano ang pangarap mo? Na ikaw ay espesyal sa Diyos. Kaya't ang pangarap ng Diyos, maghikayat ka ng mga taong maniwala sa iyong pinaniniwalaan. So you have a dream, and influence and encourage your household to dream the big dream of God. Huwag ka muna lalabas sa confine ng iyong pamilya. Kumbinsihin mo ang iyong mga kasama sa bahay, mga anak mo, asawa mo. Kumbinsihin mo na napakaganda ng pangarap ng Diyos sa atin. May magandang gagawin ng Diyos at bulto ang pagpapalang darating sa atin. Convince them. Influence them. Maging consistent ka sa iyong paghahayag. Sapagkat ang mangyayari ay yung paulit-ulit mong pinaniniwala ang iyong ipinahahayag. Amen. Hallelujah. Kaya nga, alam mo, ang Diyos po natin napakaganda. Siya po yung balisang-balisa na nagawang ka ng himala, pero ikaw na may kung saan-saan nakatingin. Huwag ka nang babaling sapagkat ang nag-aararong pala, lingon ng lingon, hindi makakatapos sa kanyang inaararo. Magpatuloy ka sa pangarap na isinilid ng Diyos sa iyo at paniwalaan mo na mangyayari yung kanyang pangarap sapagkat ito'y pangarap ng Diyos. Kaya dahil pangarap ng Diyos, kailangang alamin mo ang isipan ng Diyos tungkol dun sa pangarap na yon.
So know the mind of God with respect to the dream and know the perspective of God with respect to the dream. Oh, purihin ng Panginoon. So you will have to seek God's guidance. Hahanapin mo lagi ang patnubay ng Diyos. Amen. So, paano po ba ang paghingi sa patnubay ng Diyos? Panginoon, tinatanggap ko po na pangarap mo ito, Panginoon. At hindi ako mag-aalinlangan. Hindi ako magpapabago-bago ng paniniwala. Basta ako'y naniniwala, pangarap mo ito at ito'y mangyayari. Ibigay mo naman sa akin ang patnubay. Ngayong araw na ito, ano ang aking gagawin? Ngayong araw na ito, saan ako pupunta? That is seeking for God's guidance. Panginoon, meron akong hawak na salaping, ganitong kalaki, Panginoon, ano ang uunahin ko dito? Pag nagtanong ka, naihiwalay mo na ang ikapok. Doon sa natitira, doon ka magtatanong. Minsan, ang sabi ng isang Hudyo, nagtataka ako sa inyong mga Kristiyano. Tuwing Sunday offering, itinuturo ninyo ang pag-iikapo. At kadalasan, hindi pa rin nag-iikapo ang mga Kristiyano. Sabi niya, kaming mga Hudyo. Mula bata, sanay na kami sa pag-iikapo. Kaya nga sabi ng kawikaan, train up a child in the way that he should go, and when he grows old, he shall not depart from it. Kaya bata pa, pag binigyan mo ng baon, halimbawa, binigyan mong 100 piso, anak, akin na 10 pesos. At pag araw ng linggo, ikuha mo ng sobre, anak, punta sa harap, dala 10 piso. So yun po'y makakalakihan niya. At iyong pinauunlad at tinitiyak ang kanyang kinabukasan. Kaya pagdating ng tithes and offering, magdidiwang yung iyong anak. Bakit? Dahil bata pa ay marunong na. Pero ang malungkot, matanda na hindi pa marunong. Pero wala po sila rito. Amen. Dahil kayong lahat ay marunong. Amen. So you have a dream and you have to influence and encourage your household to have a big dream. Purihin ang Panginoon. Wala kang bahay. Araw-araw, maghawak-hawak kamay kayo, ipagpasalamat na ninyo sa Diyos ang bagong bahay. May isang lingkod ng Diyos. At siya ay isang babae. At wala siyang sasakyan. Pero siya ay napakarami ng gawain sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng sasakyan. Panginoon, bigyan mo po ako ng sasakyan. Kailangan ko po, Panginoon, ng sasakyan. At may hinipo ang Diyos na isang mananampalataya at dinalan siya ng sasakyan. Panginoon, sasakyan po ba ito? Dahil bulok. Pero gayon man siya nagpuri, nagpasalamat kahit bulok ang kanyang sasakyan. At sa kabila ng bulok na yung kanyang sasakyan, hiniram pa at ibinangga nung humiram. Wala siyang pampagawa. Pero gayon man siya nagpuri, nagpasalamat sa Diyos, nagpuri, nagpasalamat sa Diyos, at may hinipo ang Diyos na may dalang bagong pick-up. Hello? So pansinin po natin si Jonah. Kilala niyo si Jonah? Si Jonah, gusto niya puksain ng Diyos ang mga Ninevites. Galit na galit siya nung hindi itinuloy ng Diyos ang kanyang utos na pupuksain niya ang mga taga-Nineveh. At sa sobrang galit niya, siya nasa gitna ng init ng panahon. Siguro Marso yun, summer. At siya'y hirap na hirap sa sobrang init. Nagpatubo ang Diyos ng isang maliit na puno para liliman siya. At pagkatapos, namatay yung punong lumilim sa kanya. At siya'y nagalit na naman. Kaya nais ko pong ipaunawa. Sabi ng Diyos sa kanya, ang lahat ng tao ay mahalaga sa akin. Ay ikaw nga, puno lang na maliit na walang kwenta, ay nagalit ka nung mamatay. Ay paano na yung daan-daang libo o milyon na mga taong nagsisi naman, pati hayo pa hindi kumain maghapon.
Nag-fasting. Nung sabihin ng ari, fasting tayo lahat, pati inyong mga hayop, huwag pakakaining maghapon. At natuwa ang Diyos. Kaya nais ko pong ipaunawa, tuklasin mo yung pangarap ng Diyos sa iyong puso. Naririyan yan. If you will search your heart, if you will search your heart, you will find that dream. And then fifthly, so kailangan po, in seeking the guidance of God, kailangan pong magkaroon ka ng conviction. Have a conviction that you will continue on believing on the dream, that it is from God. Have that conviction to believe the dream that God has given you. Amen? So gusto mo na tumulong sa iyong simbahan. Gusto mo na ipagtayo ng kapilya ang inyong simbahan. Gusto mong ibili ng sasakyan ng iyong pastor. Yun pong kagustuhan niyo galing sa Diyos. At kapag galing sa Diyos, iyo po itong ipaglihi. Kahit wala kang hanap buhay ngayon, iyo pong ipaglihi yan. Kahit wala kang pagkukunan ngayon, ipaglihi mo yung conviction na yan, yung ipangarap ng Diyos patungo sa pangarap na para sa iyo. Hello? At ang sabi ng Diyos doon sa babaeng lingkod niya, bibigyan kita ng bagong bahay. Diyos ko, wag na po. Tama na po itong simpleng bahay kahit kami ay sikip. Kadalasan po tayo ay meron pong foolish humility. Ano po yung foolish humility? Ano sasabihin ng tao pag nakatira kami sa malaking bahay? Eh, binibigay nga ng Diyos eh. Hello? At napakatagal bago siya napapaniwala ng Diyos. Tama na po ito. Dahil kadalasan po ang mga Kristiyano, sanay na magtiis. Eh, hindi habang buhay na ikay magtitiis, meron ding kaluwagan. Amen? At nung makumbinsi siya ng Diyos, sige na po, Panginoon, bigyan mo na ako ng bagong bahay. At saka may dumating na miyembro niyang kontraktor. At ang sabi, Pastora, igagawa kita ng bahay. Okay na ba ito sa iyo? Yung bahay mo ngayon ay 1/4 lang nitong itatayo ko sa iyo. Wala kang gagastusin. At bakit dumating? Sapagkat siya ay naniwala na sa Diyos. Have a conviction that you will continue on believing the dream that God has given you. Huwag mo po yung ilalagay sa ilalim ng iyong higaan. Paniwalaan mo po yan araw at gabi. Ipahayag mo araw at gabi. Sabihin mo sa iyong sarili araw at gabi, gabi at araw. Gawin mong araw ang gabi at gawin mong gabi ang araw. At ipahayag mo ng ipahayag ang pangarap na isinilid sa iyo ng Diyos. At ano ang mangyayari? Kayo na po ang magpapatotoo. And then, walk by faith. Mabuhay ka sa pananalig. Mabuhay ka na malaki ang inaasahan mo. Araw at gabi, kailangang magkaroon ka ng malaking inaasahan sa Diyos. So, stretch your faith today by increasing your expectation. Iyong palawakin at iyong, ano po ang stretch? Iyo pong bagtingin. Iyo pong unatin ang iyong pananalig na may malaking gagawin sa iyo ang Diyos. And every day, expect that each day will be the day. Ganun lang po ako mabuhay. I always expect every day that this may be the day. And then, ano ang susunod? At ang susunod po, have an invincible awareness. Invincible. Ang ibig sabihin, hindi ka po magsasawa at hindi ka po mag-aalinlangan.
Pag sinabing invincible, kahit na anong mangyari, kahit na anong marinig, kahit na anong makita, wala akong pakialam dyan sa naririnig ko, wala akong pakialam dyan sa nakikita ko, because I'm aware that this may be the day of my great blessing that I have dreamed and I have asked from God. Every day expect. Amen. Purihin ang Panginoon. At laging tandaan mo po, gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain. And in closing, God does not promise to bless the coward. Hindi po nangako ang Diyos na pagpapalain niya ang mga duwag. Sa Mark 11:22. Mark 11:22 bilang po sa pagtatapos. And Jesus answering saith unto them, have faith in God. So pansinin po natin, it is not my faiths, neither your faiths. Pag sinabing have faith in God, ang ibig pong sabihin, have the faith of God. Ano po ba ang faith ng Diyos? Sa Genesis 1, ito ang faith ng Diyos. And God said, let there be. Amen. So the faith of God creates. The faith of God empowers. The faith of God heals. The faith of God strengthens. The faith of God gives a clear vision. Kaya pag sinabi mo, I have faith, you are saying that you have the faith of God. And when you use that faith, may mangyayari po sa iyong bahay. If you use that faith, may mangyayari po sa iyong negosyo. Alam mo, nung kaming mag-asawa ay nangarap magpabahay, nagpaguhit na agad ako ng plano. Hello? Nung panahong wala akong pera. Wala kaming pera ang pampatayo ng bahay. So, years before, meron na kaming plano. So, pinapangarap na namin yung plano. Huwag mong gagawin ito kung hindi ka magpapatuloy dahil malaki ang gasto sa pagpapagawa ng plano. At yun po'y aming na-invasion. Yun po'y naging larawan sa aming mata. Bibigyan ka ng karunungan ng Diyos kung paano mangyayari yung iyong nakikita sa iyong imahinasyon. At aalisin ng Diyos ang mga hadlang at makikita mo kung paano ito maisasagawa. At nung takda na-approve na kami sa SSS. Pero ang pagsisimula, kailangan namin ng pera dahil andun na ang mga karpintero galing pang lalawigan. Pero wala kaming pera. Meron, pero nung dumating wala kami. At wala kaming pera nung dumating. Pero kailangan sila magtayo ng bunk house. Kailangan nila ang immediate na mga gamit sa pagtatayo. At ang sabi ng pinsan ko, halika't ilalapit kita sa kilalang tao dito sa Muntinlupa. Lumapit kami. Hindi rin kami pinautang ng hardware. Siguro may utang yun. Kaya hindi pwedeng guarantor. Sabi ko, Diyos ko, ano po ang aking gagawin? So nakinig ako, yun po yung seeking the guidance from the Lord. At sabi ng Diyos, pumunta ka doon sa Alabang at hanapin mo ang isang hardware na ikatlong establishmento doon sa kanto ng Alabang. So pumunta ako at hinanap ko yung ikatlong, baka hardware nga. Specific po ang Diyos pag ikay nakikinig sa Diyos. At pumasok ka at sabihin mo, uutang ka. Hello? So pumasok ako at sabi ko, ma'am, pwede po bang umutang? At sabi niya, oo, pwede. Meron ka bang Xerox copy ng titulo mo? Ay, wala po eh. Ay, magpa-Xerox ka. Ay, kailangan ko na po ang gamit. Ay, sige, pero ipadala mo at ipadideliver ko na. Ay, bakit nangyari yun? Dahil meron akong narinig sa Diyos. Amen?
nung sa broadcast, sabi ng Diyos, mag-daily ka. Ay sabi ko, Panginoon, parang nag-aalinlangan ako sa boses ng Diyos. Sa once a week, baon na ako sa utang. Daily pa. Sabi ko, paano po ang gagawin ko? Mag-daily broadcast ka. Sabi ko, wala po akong pera. Nandidilat pa ako sa Diyos, wala po akong pera. Dahil pag may pera ka, hindi mo na kailangan ng pananalig. Hello? At ang sabi ng Diyos, sabihin mo sa station manager, pinapunta kita, mag-broadcastin ka ng libre. Kaya po ninyo yun? At pumunta ako sa station manager at ang sabi ko, ma'am, banal pa ang mukha ko. Sabi ko, ma'am, may utos po sa akin ng Diyos na sabihin ko sa iyo na pag-broadcastin mo ako ng libre. Siya naman ang namilog ang mata. At ang sabi niya, Sir, ako po ay dumadalangin din sa Diyos, pero tandaan mo po ito, sir, sa ibabaw ng lupa, walang libre. Pero sir, kung ikaw ay makapagbibigay sa akin ng advance payment na 1,500, magbo-broadcast kang daily. Aba, magandang bargain, pero wala rin akong 1,500. Sige po, sa payday, dahil ang mga tinuturuan ko ng Biblia kung magbigay ay araw ng sweldo, ang sabi niya, forget all about it. Pag hindi ka nakapagbigay ng 1,500 sa Monday, kalimutan mo na po yung aking offer sa iyo. At pinuntahan ko yung mga tinuturuan ko, makaka-raise ba tayo ng 1,500? 1,500 lang po pala yung isa ay seaman, tapos yung iba, ayun, nabuo yung 1,500, punta ako ron. Since then, history po. Kaya ikay susubukan ng Diyos kung hahakbang ka sa pananalig. Wala kang puhunan, humakbang ka sa pananalig. Nakikinig ka na rin lamang sa pangangaral, gawin mo na yung iyong naririnig. Amen? One time sa isang conference, kailangan natin ng delegates sa isang World Evangelical Fellowship. Ang pagkuha po ng visa sa Canadian Embassy, kailangan 1 buwan. Pero araw na lang. At ang sabi, lahat ng walang pera, nahakbang sa pananalig, tumakbo sa unahan. Pag gano'n na ang hamon, ako ang pinakamabilis. Ang bilis ko po sa unahan at luod agad ako. Hello. Ang pananalig po ay hindi paghakbang sa meron ka. Ang pananalig po ay pagkilos sa wala ka. Sapagkat nananalig ka sa meron. Ulitin ko po, ang pananalig po ay paghakbang sa kung ano ang meron ka. Ang pananalig po ay pagtitiwala sa meron. Sapagkat lahagi naman tayong wala. Darating ang pera, gastos, wala uli. Dalangin uli tayo, darating uli ang pera, gastos, ubos uli. So, ibig sabihin, siya ang meron, lumapit ka sa meron, at humingi ka ng humingi doon sa meron. At yung ating hihingan ng Diyos, hindi nagsasawang magbigay at hindi nanunumbat. Amen, wag kang titigil hanggat hindi mo nakakamit yung iyong hiningi. Pag humingi ka, iyong panayin. Hindi ka nagkakasala pag pinaulit-ulit mo, sapagkat katulad ng isang bata, siya ay kinukulit niya ang kanyang tatay na ibili siya ng laruan. Pag hindi mo ako binili, hindi ako kakain. Hindi yun ang gagawin natin sa Diyos. Pero ipinakikita mo that you are serious on your conviction na ikay humihingi ng puhunan mo sa negosyo, ikay humihingi ng bahay at lupa, at pag nakita ng Diyos na ikay convicted at seryoso, ibibigay ng Diyos yung iyong hinihingi. Ang Diyos po ay napakabuti at magkakaroon ka ng karanasan, at dahil may karanasan ka na, hingi ka na ng hingi sa Diyos, at tuwan-tuwa ang Diyos dahil lagi kang nakakausap niya. Kaya nga po, sa kabuuan, you have the capacity for exercising creative imagination. So, ikaw po ay may kakayahan na gamitin mo ang mapaglikha mong imahinasyon. And then, second to the last, you must assume a responsibility to make your life a success. So, ikaw po'y may pananagutan na iyong panindigan na ikaw ay magtatagumpay.
Hello? So what is your responsibility na ikaw ay magtatagumpay? Make a commitment that you will be successful. And then, ang pangatlo, you must believe that God will do what you believe that He will do. Ipagpatuloy mong maniwala ka at yung iyong pinaniniwalaan ay gagawin ng Diyos. Kaya nga po, this holy partnership, faith is a holy partnership. Do your part and God will do the rest. Amen po ba? So pumikit ka sandali and then in your imagination, ano ba ang problema mo? Ano ba ang kailangan mo? At kapag ito'y dinala mo sa Panginoon, liliwanagan ng Diyos ang iyong isipan para maunawaan mo kung ano ang dapat na una mong kailangan sapagkat yung alam mong kailangan mo, hindi pa yon ang nauunan dapat na iyong kailanganin. Meron pong mas nauuna dahil yung alam mo ay yung kabuuan ng iyong kailangan. Pero paano mabubuo yung iyong kailangan at yun ang isisiwalat ng Diyos at ang ibig sabihin ay yun po yung step by step na iyong paniniwalaan sa Diyos para sa kaganap at katuparan ng buo mong pangarap. Kaya ngayong sandaling ito, Diyos ko, bigyan mo po ang bawat isa nung pangarap na itinakda mo para sa kabuuan ng iyong malaking binalak na pagpapala para sa kalwalhatian mo. Likhain mo ito sa puso at isipan ng lahat sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen! Hallelujah! God bless po! Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala na yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com.
Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon.